Update tayo sa mga kalapati nga natin. Araw ng linggo. So hindi na natin binibidyohan yung mga arrival ng mga kalapati nga natin. Pero kompleto pa rin naman yung apat na nilalaban natin sa south. So nagpakain na tayo dito. Wala si Boss Tunying eh. So tayo yung tao dito ngayong araw. Hindi pumunta si Boss Tunying kaya tayo na nagpakain. So nag-clock naman yung mga ibon na sinalingan natin. Yung isa masyadong mababa na speed. Nasa 700 na lang. Hindi na natin na-clock. So ito yung kay Sir Hanshin, kulang 900. Yung isa 1000 plus yung speed yun nandun. So ganyan lang naman tayo pagkayari ng karera. Sa umaga, kung ari, linggo ng umaga umuwi or makapananghali, umuwi yung ibon. Sa hapon magpapakain tayo. Doon natin titingnan yung mga kalapati nga natin kung kondisyon. So tulad yan, nakita ko na yung panlaban nga natin dito kung paano kumain. Talagang masigid na masigid or parang gutom na gutom. Ibig sabihin kasi pagka ganun yung ibon nga natin, walang problema or walang sakit. So mapapansin nyo yan pagka halimbawa kayo na nag-ibon at galing sa karera yung kalapati nyo, pinakain nyo, may time na parang tutumal kumain yung ibon. So once na makita nyo medyo tumumal kumain yung ibon or tumuka lang ng ilang konti at puro tubig na kagad ininom, medyo may problema tayo dun may problema tayo. Tingnan nyo hanggang kinabukasan ng maga. Pag ganun pa rin yung ginawa nila, kailangan mabigay nyo na ng pang first aid nga. Kaya kumbaga sa sakit or sa disgrasya may pang first aid na kayo para ma-recover nyo kagad. Kailangan kasi Monday ng hapon fully recover na kagad yung ibon nga natin. Para Martes nagpaparouting na tayo. Tapos halimbawa derby na, Martes nagpaparouting na tayo kasi Monday kailangan fully recovered na sila. Miyerkules self-toss na tayo. So lalayo na tayo ng hagis ng 40 to 50 kilometers. Tanghaling tapat ang bitaw nga natin. So yun lang. Update ko kayo kung sa pinalalaro ko dahil yung mga ibon na to kay Sir Hanshin. So napakain na natin yan. So nandito yung pinalalaro ko. So ito yung pinakakain ko. Yan. So simula training hanggang derby hindi na tayo nagbabago ng patuka. Ayan. Kasi dyan sana yung ibon nga natin, hindi tulad ng ibang fancier pagka malapit na yung derby. Nagpapalitan ng patuka. So hiyang tayo sa ganito. Na kung saan sana yung katawan ng kalapati nga natin, yun na ginagamit natin hanggang derby. So ang ginagawa ko naman patuka rito, more on crack corn or mais. Kung napapansin nyo, mas marami yung mais. So pagka derby naman na kasi ang kahalagahan kasi doon, hindi maninibago yung katawan ng kalapati nyo kasi once na manibago or kakain nga ng ibang pagkain yung kalapati nyo, papalitan natin mas masustansya dito. Yung katawan naman ng kalapati ang maninibago. Malaking factor yun, baka hindi umuwi sa oras yung kalapati nga natin or umuwi man late na late kasi may hirapan sila na mag-adjust yung katawan nila. Kaya kung saan sila sanay at kung saan yung patuka na madalas na mabibilang kayo, kasi mahirap naman yung magandang ipatuka nyo next loading or next lap ng paghahanda natin, biglang may iba yung pagkain. So ang piliin yung patuka yung meron kayong makikita or meron kayong mabibilan anytime na maubusan kayo ng ibibigay sa kanila. So yun nga obserbahan muna natin dito yung tatlo na sinali nga natin. Titingnan natin pagka pinakain natin So ayan, ayun yung isa. Yan yung hindi ko sinali dahil GRPC siya. So ito yung sinali kong dalawa, ayan, CLRPC. Parehas naka MacArthur. Tapos yung dalawang nasa double gauge na barako na to, pang sasamber pa natin ililipad dyan. So ayusin lang natin yung mga panlaban nga natin. So bibigyan na natin. So ganito lang naman ako pagkayari ng karera sa hapon. Talagang ito ang pinakamahalaga sa akin. Yung gutom na gutom yung mga ibon nga natin. Hindi pwedeng yung tutukalan sila ng konti. Sinabi ko nga sa umpisa ng video natin. Hindi pwedeng tutukalan sila ng konti, okay na. Kailangan maubos nila yung ilalagay nga natin dito bago sila tumigil sa pagtuka. Pagkayari nun, kinabukasan, ang titingnan naman natin sa gabi, titingnan natin kung saan sila nakahapon.
So doon natin makikita kung kondisyon yung droppings nga nila. Doon nyo mapapansin kung kondisyon yung ibon. Pagka nakita nyo buo yung droppings. So yung dumi ng kalapate ang ibig ko nga sabihin. Kaya sa gabi sinisilip ko sila kung saan sila nakahapon para alam ko kung sino yung may problema or kung sino yung okay yung dumi. Kasi halimbawa niya, kung dyan siya nakadapo, kinabukasan ng umaga, kung sino yung may dumi dyan na yung sa part na yun, kung sino yung may dumi na lusaw or buo, siya yun. Tapos ito, kasi dito dumadapo yan sa taas. Tapos itong isa, kinukulong ko mag-isa doon, yung barako nasa labas para maobserbahan nga natin. So magpakain na nga tayo, ano? Pagka ganyan naman, ang pagpapakain ko, kontrolado naman. Hindi ko dinadamihan. So mas maganda yung medyo bitin sila pagyaring nilang sa karera or galing sila sa race. Medyo bitin sila sa pagkain para sa ganun. Kasi pagka masyado marami, minsan nahihirapan magtunaw yung ibon nga natin dahil nga sa galing sila sa hirap ng paglipad. So lagyan muna natin ng patuka, ano. Kaya gagawin natin, konti lang ipapakain na natin para bukas maobserbahan natin kung kinabukasan kailangan wala nang lamang kagad yung butchi nga nila. Ganyan yung ginagawa natin pagka paghahanda nga sa derby. More on observation tayo sa ginagawa nga natin. So tulad yan, no? Pipikit-pikit yung mata niyan. Mukhang nakipagbugbugan, pero obserbahan natin. Pagka bukas medyo namaga, ibig sabihin magkakawa na yan. Kaya kailangan ma-recover kagad natin or magamot. So ayan, binigyan na natin ng patoka. So okay naman yung mga ibon nga natin at nakita naman natin na talagang malalakas kumain. Ayan. Bukod dun sa napansin kagad natin sa isa, yung late umuwi yun eh. Pipikit-pikit yung mata. Yun ang obserbahan natin hanggang bukas. Titingnan natin kung magluluha yung mata para magamot na kagad natin. So kung sakaling magkawan ay tuturo ko na rin sa inyo kung paano yung ginagawa ko. 3 to 5 days ako maggamot ng one eye para sure ball na kasi umuulit yan. Pagka hindi mo ginamot ng dire-diretso, umuulit at umuulit. Halimbawa, isang araw pa lang tuyo na siya. Pagka kinabukasan pinalipad mo kagad, mapapansin nyo na babalik yun. Pipikit-pikit ulit yan. O tamo, ito, hindi kumain ng maganda yan. Medyo namimili, oh. So ayan, gagamutin na kagad natin yan. Titignan natin kung ano yung magagawa natin para maayos na.